So ayun, what's up sa inyong lahat? Nandito tayo ngayon sa MacArthur Highway sa Dau. Ang agenda natin today is magbabayad tayo ng motor. Pero ang topic natin is paano nga ba maging confident sa pagmumotor. Actually, may nag-comment sa atin, shoutout sa'yo. Paano nga ba daw maging komportable o maging confident sa pagmumotor? So disclaimer lang, no? Hindi ako expert pagdating sa mga ganyang bagay. Pero nais kong i-share sa inyo ang aking mga opinion base sa aking experience. I-share ko din sa inyo kung paano nga ba ako naging confident sa pagmumotor. So bago ko i-share yan, mag-withdraw muna ako. Balikan ko kaya. Tapos na tayo mag-withdraw. Share ko lang din, ang ganda ng panahon ngayon. May araw na ulit. Hopefully nakapaglaban na yung mga di pa nakakapaglaba. Confidence. Paano nga ba? Para sa akin, ang unang-una dyan is practice. Para lang yung test exam, thesis. So kailangan mo ng pag-aralan bago ka mag-exam, di ba? So pwede rin natin apply yun sa pagmumotor. So practice ka lang ng practice. Gamitin mo yung motor na gustong gusto mo. Practicein mo sa araw-araw. Kahit sa kanto nyo lang o hanggang sa kanto nyo lang, sa street nyo, ganun. Kasi alam naman natin, kapag nag-e-exam tayo, kapag nag-review tayo, pinag-aaralan natin lahat, nagiging confident tayo sa bawat exam, di ba? So ganun din sa pagmumotor. Mas maraming practice, mas magiging confident tayo. Ngayon, kapag sobrang baguhan ka naman, yung wala ka talagang alam sa pagmumotor, siyempre marirecommend ko dyan yung mga driving course, mga training. Actually, super marirecommend ko yung driving training, yung may nagtuturo talaga sa'yo. Kung napanood nyo na yung vlog ni Miss V, yung asawa ni Kong, si V Cortez, sa vlog na yun is ginulat niya si Kong na marunong siya magmotor. So magandang example yun kapag baguhan ka. Siyempre, hindi naman lahat is afford yung driving instructor, pero maganda yun yung merong expert talaga nang tuturo sa'yo. Ngayon, kung hindi mo naman afford yung may magte-training sa'yo, nandiyan naman yung mga tito natin, tatay, kuya, or ate. Pwede naman kayong paturo sa kanila. Lalo na kung alam nyo lagi sila nagmumotor. Kaya hingi kayo ng pointers, advice, ano magandang gawin. Tsaka proseso yan, hindi yan basta-basta. Hindi yung isang araw lang marunong ka na kagad. Hindi naman pwede yun. So kailangan din ng patience. Tsaka gustuhin mo yung ginagawa mo. Makinig ka sa mga nagtuturo sa'yo. Ngayon, pag wala kang ginagawa, punta ka sa YouTube, manood ka ng mga advice ng mga trainer. May maganda sa YouTube ngayon sa online. Halos libre na lahat ng mga training and tutorials. Okay, balikan ko kayo. Hanapin ko muna dito yung City Savings. Yun. So ba yun? Hindi tayo nakapagbayad, no? Kung aware kayo dun sa balita ngayon about sa Microsoft, yung mga system, so Bangko, Airlines, mga ganun, naka-down sila. So advice sa akin is magbayad na lang ako sa M. Luwilier, GCash or Maya. Pero mas recommend nila yung M. Luwilier. So yun, no, na-confirm ko na kahit pala sa sa bangko talaga ako magbayad, is tatawag pa rin talaga sila. So babalik na lang ako siguro sa dati kong ginagawa, sa GCash or Maya na lang ako magbabayad. Ganun din naman pala. Or M. Luwilier, pwede rin. Malapit lang naman sa amin yun. Traffic. Okay, balik tayo sa topic, no? Confidence. So na-share ko na yung practice. Ulitin ko lang yung kasabihan na practice makes perfect, which is totoo naman. And then pangalawa is yung riding gears. Syempre, isa sa kinakatakutan natin kaya minsan is natatakot. Ano ba yan? Syempre, kinakatakutan natin madalas is yung ma-aksidente tayo. Ngayon, paano nga ba mababawasan yung takot natin na yun? Syempre, magsuot tayo ng mga proper riding gears. Paano sila? May parang ililibing. Sa Simar na ako dadaan. Ito, naka-hazard sila. Hanggang dito na lang yun. Yun. Siyempre, pampadagdag din ng kumpiyansa yon na let's say, hindi natin naiwasan yung aksidente, nangyari na, malilesen natin yung damage sa ating katawan. Siyempre, mababawasan yung kaba mo, yan yung takot mo kapag alam mong ligtas ka kahit na maaksidente ka. So, I highly recommend to buy a proper gear
Di ba aling gumastos ka ng mahal sa gear, okay lang. Kasi buhay mo naman yung ano dyan yung ililigtas So bili ka yung mga sikat na brand na helmet, kahit yung mga 4,000 lang, like SEC, ganon. Ito FTR yung gamit ko. Shoutout pala kay Kuya Tons kung nanonood ka. So napanood ko tong helmet na to kay Kuya Tons ng grand opening ng shop niya. Traffic na naman. Ano pa ba? Jacket, mas maganda yung padded. Kahit di ka big bike, marirecommend ko yung padded jacket. Dagdag protection yan. Yung pants kahit na maong lang okay lang naman. Pwede kang bumili ng mga protection sa tuhod para kung mag-slide ka man, hindi masusugat yung tuhod mo. Kasi yun yung mga unang nasusugat tuhod, siko. Ayun, gloves din. Gloves is safety sa kamay mo, sa knuckle mo, and then comfort din siya sa paghawak ng handlebar. At saka riding boots. Kung ayaw mo yung mga riding boots na sobrang laki, meron naman mga sneakers. Kahit sneakers sila, as long as riding boots sila or riding shoes, is protected ang iyong paa. Kasi kung naka-rubber shoes ka lang, tapos nakaaksidente ka, nako, tunaw ang sapatos mo, pwede pang matunaw yung paa mo. Itong gamit ko is duhan. Yan, napakatigas, napakatibay, and pwede mo siyang gawing pamporma. And then yung next na ma-advise ko is mag-rides muna kayo sa mga daan na familiar kayo. Yung alam nyo yung bawat daan, alam nyo yung mga pasikot-sikot. Yan, araw-araw kayo dumaan dyan. Tignan ko na lang kung di pa kayo masanay kakadrive. Araw-araw nyo lang gawin yung mga yon. Sigurado magiging confident din kayo magmaneho ng motor. Ulitin ko, hindi yan mabilisan, proseso yan. So kailangan mong ulitin, gawin mo palagi. Masisiguro ko sa inyo na masasanay kayo, magiging confident kayo mag-ride. Tsaka bago ang lahat, kumuha muna kayo lisensya. So kung nag-training pa lang kayo, pwede na may student. Pagkakuha nyo kasi na student, 1 month muna bago kayo makapag non-pro. Node muna kayo, angkas muna kayo kung paano ginagawa ng driver nyo. Magmasid-masid kayo kung paano nila dinadaanan yung iba't ibang klaseng daan. Observation din, napaka-importante niyan. Diyan ako nag-umpisa angkas-angkas lang ako dati. Ino-observe ko lang kung paano mag-drive yung kaibigan ko habang nakangkas ako. At ina-apply ko sa sarili ko, tinatandaan ko. Tsaka wag kayo mayang magtanong sa mga rider, no? Wala namang maling tanong Ang mali dyan, pag di ka nagtanong magsisisi ka na lang, sana tinanong ko pala. Alam niyo yun? Marami pang actually advice and methods para maging confident ka sa mga motor. Gaya ng sabi ko, this is from my experience lamang. Ulitin ko, process yan. Yan ang isa sa mga bagay na hindi minamadali. Tsaka siguraduhin mo na yung motor na gamit mo is yun talaga yung motor mong gustong gamitin. Like kung gusto mo ng automatic or manual or semi-manual, may factor din kasi yun Tsaka tandaan nyo guys, di porke confident tayo sa driving skills natin is makakaiwas na tayo sa aksidente. Madalas kasi yung aksidente is hindi mo naman kasalanan. Madalas makakatsyempo tayo ng mga kamote sa daan, yung sobrang ingat ka pero yung naka-aksidente sa'yo is wala naman palang pake. Kaya ang magandang gawin dyan is maging alerto palagi sa daan, sumunod sa traffic rules, traffic signs, at iwasan yung mga distraction. Tsaka marirecommend ko din na panoorin nyo yung mga motovlogger, no? Kasi karamihan sa kanila tinuturo yung mga kahit mga simpleng tips lang sa mga bagay-bagay sa daan. Ganun din ginawa ko bago ako magkamotor Although matagal na ako nagmamaneho, wala lang ako sariling motor noon. Tsaka lakasan nyo yung loob nyo. Yun ang number 1, is lakas ng loob. Kasi kung hindi buo ang loob mo, kung mahina ang loob mo sa pagmotor, wag ka na magmotor. Hindi naman sa discourage kita, is para din naman sa iyo yan. Ngayon, kung willing ka makinig sa akin, kung takot ka magmotor, is face your fear, ika nga. Kasi ang takot mo, wala naman mangyayari dyan. Hindi naman mawawala yan, kundi mo haharapin. So ulitin ko guys, itong topic natin is sariling opinion ko lamang, sariling experience ko. So nasa sa inyo pa rin yan. So ngayon, magbabayad muna ako sa Novillier. Uuwi, tapos balikan ko kayo. So ayun, welcome back. Ayun, paalis na naman. Napagbayad na tayo through Novillier. Uy, traffic dito Sabado, bakit traffic? So yun, back tayo sa ating topic, Actually wala na akong madadagdag. Let me know na lang sa comment kung meron kayong naisip na idagdag kung paano nga maging confident sa pagmumotor. So para matulungan natin yung ibang gustong maging rider. So yun lang. Basta laging tandaan na proseso yun. Paulit-ulit ako. And
huwag kayong magmadali. Yun ang tandaan niya, huwag kayong magmamadali kasi kailangan talaga ng maraming time and effort para maging confident sa pagmumotor. Ako, yung ginagawa ko noon nung bago-bago pa lang ako nagmumotor is sinusundan ko lang yung mga kasabayan ko motor para nakukuha ko yung technique nila, yung paraan nila sa pagmumotor sa daan, lalo na sa highway. So gawin nyo lang yun kapag komportable na kayong mag-ride ng motor sa inyo, ganun, sa barangay nyo, kapag meron na kayong non-pro license. So wala na akong madadagdag, no? Kasi parang yun lang naman yung mga pinaka-importante na kailangan tandaan. Basta lakasan ng loob, mag-practice lang palagi, magsuot ng mga proper gear, at maging determined tayo para matuto. Makikinig din tayo palagi sa mga riders na matagal na nagmamaneho ng motor, kung ano yung mga advice nila sa atin. Yun lang, habaan nyo rin yung pasensya kasi matagal talaga, lalo na kung talagang wala kang experience sa pagmumotor. Kung meron ka naman experience at marunong ka na, lakasan mo lang loob mo, maging alerto ka lang at sumunod sa batas trapiko, wala kang magiging problema. So hanggang dito na lang yung video, no? Yung nag-comment sa atin is dalawa yung tanong niya. Pero baka sa next video na, pag-iisipan ko muna kung paano ko gagawin, saka paano sasabihin ko. O yun, kung may mga suggestion kayo sa ating future videos, at kung gusto nyo mga feature yung mga tanong nyo, mag-comment lang kayo. And kung may mga comment kayo and mga advice sa ating mga viewers, please do so kasi magandang tulong din yung mga yan. So ayun, maraming salamat sa tumapos ng video at mga patuloy na sumusuporta. Kung bago ka lang at nagustuhan mo ang mga ganitong video, please like and subscribe sa ating YouTube. At kung sa Facebook naman, mag-follow ka na. Ayun, hanggang dito na lang. Lagi tandaan, ingat palagi sa daan, laging maging alerto at habaan palagi ang pasensya. Ako po ulit si Jovan Moto. Hanggang susunod na video. Jovan out. Peace!